ready atong indeklara ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the living the God, Son of the living God, Lord, is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Antarctica, over Antarctica, over Canada, over Canada, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, the Son of the living God, Lord, is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Good morning mga ison! Good morning! Kinsay mo agree nga maayo ang atong Diyos. Amen! Amen! Busa karon mga igsoon no atong himamaton ang matag usa nga I believe naman nga ukay saya at kay ganda pag kitang tanan magkahiusa sa mga budayig sa atong buhay nga Diyos. Amen po ba? Amen! Busa karon mga igsoon no atong i-welcome ang matag usa atong himamaton ang matag usa mga igsoon. Kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, Igsoon! Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Minsan pa mga ison. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak! Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Yes, Lord, Ikaw ay buhay sa aming mga buhay, among Ginoo. Sige, let us pray. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa kabuntagon na imong gihatag kanamo, O God. Salamat, Lord, na naabot kami din dapita, Lord, na save, O God.
akong mga pag-ampo kanimo Ginoo na ang magdala sa imong pulong Lord. I pray na ikaw gayud ang Diyos magdihog kaniya o God na ang tanan na mo gawas sa iyang baba Lord nagikan lamang diha kanimo o God. Ug bisan pa man Ginoo sa kami maminaw Lord, I pray na ablihan mo ang matag usa na mo kakasing-kasing ug gunahuna Lord na anda mo dawat sa mga pulong na among madugong karong buntaga Lord. Ug bisan pa man Ginoo sa ikaw lang jud o God ang among itaas din nga pita Lord ug wala na ilain pa. Salamat Ginoo in Jesus name. Amen and amen. Pabilin ta mga manindog mga igsoon, padayon natong pasalamatan natong Ginoo, pinaagi sa pagsayaw, sa pagsinggit, sa pagpakpak sa atong mga kamot. Hallelujah! Hallelujah! Magpasalamat! Here we go! Magpasalamat kami kanimo. Pagkamaayo mo, pinanikan, nalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga, pasantungan. Dilig yun kabayran, dilig yun kabayran, ang kaayo mo. Dilig kahitugnan, ang mo Ginoong Diyos labing gamhanan labaw ka sa tanan angayan ka nga pasalamatan dawatan among mga pagkain ingon sa mahumot nga insekso. Pagsimba. Minsan pa mga ison, magpasalamat. Yes, Lord. Magpasalamat kami kanimo. Yes, Lord. Amo kang pasalamatan karon kang kabuntagon Ginoo. Jesu Kristo, pagkamaayo mo. Pinanhi ka kalibutan, aron kami may kaluwasan. Pasitunggan dilig yun kabayran ang kaayo sa atong Ginoo igsoon. Yun kabayran ang kaayo mo. Yes Lord, salamat. Dilig kahitugnan ang kaanyag mo. Ginoo
Karong nakapuntagon, Ginoo, padayon ka na mo simbahon. Pasalamatan. Hallelujah, Lord. Hiday ka na mo, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Karong nakabuntago namang Ginoong Hesus. Lord, dawata nga mo mga pag-awit diha kanimo, God. Taliwala, Ginoo, sa mong mga pagsulay. Taliwala, Ginoo, sa mong mga problema, Ginoo. Padayon gihapon namo kang awitan. Padayon gihapon namo, Ginoo, isinggit ang imong pagkamaayo, Father. Tungod o Dios, nga kanunay imong kamaayo, naguban ka namo, nagsunod ka namo, Father God. Bisan kanu sa Ginoo, wag gyud mi kulangi sa imong gugma ka namo, Ginoong Hesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinud-anon, O God. Dalay kun ka, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, amang Ginoo. Ikaw lang ang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Di ka nagkulang,
kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago. Ingna ang atong Pinoyson, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Gawin po nating panalangin, Igsoon. Muna itong mga pag-ampo, Ginoo, ang atong mga kanta, Igsoon, para sa Ginoo. Tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. Huwag kita kulangin sa iyang gugma, Igsoon. Busa ayaw tuguti, Igsoon, nga dili nimo masimba ang atong Ginoo kabuntagon. Tungod kay ang Ginoo matarong ang ayan sa atong pagsimbag pagdaig. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
praise God. Kaman po uban ng mapasalamaton nga kasing-kasing. Ato pong pasidunggan ng Diyos nga nakaroon sa atong taliwala. Hallelujah! Lord, we lift it up, Jesus, the Son of the living God. All praise, all glory, thanksgiving belongs to you, Lord. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy, Ginoo. Salamat sa walay puwas ni mong pagpaabot, sa imong pagkamaayo, sa grasya, sa kaluoy ni mo, Lord, sa among mga kinabuhi. Salamat kay Lord. Takos ka, Ginoo, sa among mga pagsimba, pagdaig, pagpasalamat, gid Lord. Salamat, Ginoo, sa imong mga anak, Lord, nga imo minggiusa. Ari, Lord, nga dapit sa usa ka tuyuan, Lord, nga hatagan og pasidungog. Hatagan ka, Lord, sa pagsimba nga ikaw gyud ang angayan, Lord. Thank you, O God, that, Lord, wala gyud buas ang imong kamaayo. Kay mong grasya, Ginoo, ipaabot sa among matag sa kinabuhi, God. Lord, padayon gyud namo ipaubos sa mga kagalingon. We continually confess, Father God, that without you, Lord, we are nothing. That, Lord, ang among mga kinabuhi po, Lord, ay usagin ni kaprodukto sa imong kaluoy, paghigugma o grasya, O God. Kaya, Lord, salamat. Amo mga paghampo, Lord, ngang tanan gyud na diri karon, Lord, wala kay lampasan. Kundi, Lord, ang tanan, Lord, mamuhat ka sa matag kasing-kasing. Lord, humuka mo mga kasing-kasing, remove any hard hearts, O God, and let it be, Lord, nga ikaw gid ang padayon makigistorya sa mamatag sa tagsakin na buhi. Lord, hide me behind your cross, O God, nga dili ako ang makita, Lord, kundi dili ikaw lamang. Ikaw ang among gipasidunggan, ikaw ang sentro sa mong panagtigom karon, Lord. King tanan among gisalig itaas diya sa imo sa pangalan Ginoong Jesus. Amen and amen. Makusog na pakpak, mga igsoon, para sa atong buhay nga Dios. Sige po, pwede na tayo makapahilo na. Pakiingon naman imong tapad, na mayong buntag igsoon. Good morning. O apil pahiyom. Praise the Lord. Pagkanindot magdaig sa atong buhay nga Dios. Praise God. So karon po nga kabuntagon, tuguti ko nga igreet na matagusa og maayong buntag. Maayong buntag. A blessed Sunday po sa bawat isa nga nadiri karon. Sa mga wala na kaila po, ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And in behalf po of our beloved Bishop, Brother Eddie Villanueva, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, a church born from the heart of God, I would like to welcome you all to our worship and healing service. Welcome po sa tanan nga first time guest nga among ato nakauban. Pwede ba natong palakpakan ang Lord sa ilang mga kinabuhi? Salamat po kayo. Ang ato pong nasudlan nga simbahan is a Jesus is Lord Church, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Wala tay laing giisa, gisimba diri kundi ang Dios lamang ang naghimo sa langit ug sa yuta. O ang matagpulong nga atong igatudlo diri ay gikan lamang sa Biblia nga atong gituohan og mao ang kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo sa atong matag sa tagsa kinabuhi. So karon po nga kabuntagon, even before day ko mapadayon, even those who are watching online, salamat sa inyo mga kinabuhi. We believe nga dili po limitado ang Lord sa kalayon, asa man katud karon, ang Diyos po ay pwede mamuhat sa itong mga kinabuhi. So kinsa ba excited nga modawat sa giandam sa Ginoo? Amen. So karon po, to begin our message, let me share to you a quote po from our JIL Executive Vice President, si Reverend Jovi Villanueva Binalya, nga kini po nga quote, although dili siya kinatibuk-an gyud nga gikot sa iya, kay katupo siya nga message, siguro nakita-an to nato, kay gi-share man ako to, share na ako sa group chat nato. Pero na-part dito nga di ko kalimot, sige balik-balik ba sa ako nauna. Og mauni siya nga pulong Kuya Jade, pakita nato. So pwede mo nato ibasahon. 1, 2, 3, go. Let God be God. No? So sa Bisaya pa, tuguti daw ang Diyos nga mahimong Ginoo. No? Let God be God.
Naong pangutana, pastor, nganong di makakalimot, ana? Tungod kay ang kani nga pulong, ning gawas ni siya human sa pagpasalamat po ni Pastor Joby sa tanan pong mga naghago atong eleksyon. Salamat kay sa inyo mga kinabuhi, no? So, it's a victory for us sa ato ang gisulong truth, righteousness, and justice. So, and part dito, gingon ni Pastor Joby nga, let God be God, no? So, sa ato mga kinabuhi, di nato ikalimod mga igsoon nga, naay mga butang nga dili gyud nato gi-expect nagakahitabo sa atong life. Mo agree ba mo na? Natay gusto mahitabo pero opposite ang nahitabo sa atong mga kinabuhi. And di nato unsa tawag gani, dili nato masabtan, no? Or usahay questionon nato, no? Makakpangutan nata. Pero ang kamatuoran nagapabilin nga ang Dios ra gyud gihapon, no? Bisan pag wala nahitabo ang atong gi-expect, si God po tugutan dapat nato nga mahimong Ginoo gihapon. Kay ngano ang ato pong gipag-pray or atong gitingwa siguro wala na nahitabo kay dili po na mo gusto og kabubuton sa Ginoo. But still hopefully dili ni mawala nga panultihon sa atong mga kinabuhi nga tuguti lang ang Dios nga mahimong Dios. So ang pangutana unsa day but pasabot nimo pastor when you say let God be God? So, ambot pasabot po nato, it means that even if things, mga butang o mga bagay-bagay, turn out not as what we expected, still, we choose to surrender and trust God. No? Dili na nato ipamugos. Natay gusto, dili na nato ipamugos. Nga naman, basi na ay katuyuan ang Ginoo para ana. Na ay gusto ang Ginoo nga mahitabo para sa ato mga kinabuhi. So, unsay respond nato? We surrender. Paubos na to tong gagalingon. O pilion nato nga musalig sa Ginoo. We choose to let God be God. Therefore, when we say this statement, let God be God, ang atong gusto buhaton is that we put our trust in the Lord. Ingnay mo tapad. Put your trust in the Lord. O ibutang imong pagsalig diha sa Ginoo. So what does it mean to put your trust in God? So unsa ibot pasabot ana pastor? No, unsa po day nang pulong nga trust? No, unsa man ang pulonga? Now, while nag-prepare po ta ani nga mensahe, dili po nato nakuha ang word study nato from the word nga trust. No, so kaning trust po diri makita ni nato sa Proverbs chapter 3 verse 5. Siguro memorize ni sa uban. No, ingon po sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imuhang kaugalingon, no? So, katong una nga word diha sa verse mao ang word nga trust. Now, sa Hebrew po, sa Hebrew language, ang word nga trust, next slide kuya, is gi-pronounce di siya og sa may pronunciation nato ana. Di bang gud mga Hebreano, no, mga Israelite. Kuan man na. Kabaluta ang Bible gikan man gud ni dito sa Israel, di po ba? Gisulat sa mga katawhan sa Ginoo para sa ato. So sa original nga gamit sa lengguwahe, ang word daw gigamit sa language sa Hebrew ay sa mga pagbasa, batak or batash. So unsa batak kayo, no? So, pero dili na mo spelling. Language na ang pronunciation na batash or batak sa baka. So, meaning, ang but pasabot, pag natay pagsalig or natay trust, next slide kaya, next lang, ang meaning daw is to have confidence. Sa Bisaya pa na kay kumpiyansa. Or sa English, be confident. Magiging confident siya, maging kumpiyansa ka. No? So, to be bold. Tungod kay nagsalig ka, maisugon ka. No? Secure, to be secure. Pag mayon kag secure, dili ka matarog, no? Nagsalig man kana, so dili ka maibot. Mo gyud na imo ang gisaligan. So and pag nakay trust, makabati daw ka og kaning safe. No, unsa maning safe? Kana bang pamati nimo wala gay peligro nga makalupig nimo, safe ka, no? So mura bag naay security guard, no? Or nakay
sa itaw gana og mag-hike ka mura kag artista na kay sa itaw gani ana sa PSG sa mga personal security guard. Sa mini hindi man po pwedeng presidential kay kita raman. No, so nakay mga bodyguards ana day bodyguards. So feel safe. So unsa pa? Tungod kay nakay trust kung sa bata pa po ni wala na kay careless, no? Wala kay gikabalakan, wala kay gihuna-huna, kay nagsalig man. So muna siya ang gingon sa BDB. BDB na lang akong pagbasa kay taas kayo. BDB Hebrew definition. Now sa dictionary po, na mga synonym sa word nga trust kani gitawag nato kaisog, bold, careless, felt secure, and kaning English word nga rely, or which is sa Bisaya ra gyapon ang pulong nga rely ay nagsalig, no? Nagsalig, nagagad, nagrely. So mo day na ang salig. So ang pangutana pastor, man ta mo salig, no? Para asa man pero asa man ta mo salig ug unsa may giingon sa pulong sa Ginoo. So atong hatagag katinawan sa ingon po sa Biblia, Jeremiah chapter 17 verse 5, and you can read it with me, no? Pwede niyo basahon, I'll read it to you. So ingon diya, klaro kayo. This is what the Lord says. Sa ingon diya, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Sa Bisaya pa, tinunglo ang tao, magsalig sa iyang kaugalingon, magsalig sa tao. Magsalig sa iyang kaugalingong kusog. Grabe no, tinaw kay gingon sa Bible. Daghan po kayong mga tao nga nagtalikod na sa Ginoo. Paala ng Ginoo diya. Wala ko i-care. Pero ang tinuod, tinunglo day na. No, but pasabot, walay panalangin. Imbis panalangin, di maayo na noon nagakaitabo tunglo noon. So klaro kayo. Dili day dapat nato ibutan tong pagsalig sa tao lang. No? Maskin gani sa mga itag trabaho, no? Dili ta mangitag trabaho kay natay bakir. No, natay bakir. Although sa kalibutan, ano kay na nila kanang muna ilang kumpiyansa pag naay braker kasulod gyud tani, pero isip mga anak sa Dios, bisan pag wala kay bakir, kung kabubuton sa Ginoo nga diha ka, ibutang yung ganiya diha. Tama po ba? So ingon na po, dili na kinahanglan magsalig pata sa tao, which is ang tao naman po ay limitado rasan. Di po ba? Wala may tao nga susama sa Dios. Isa ra gani ang tao nga Dios, si Ginoong Jesus ra. 100% tao, 100% nga Dios. Na ang Dios nga nagkatawang tao. So kang pautana pastor, man nato ibutang ngatong pagsalig. Kent asa man nato ibutang tong pagsalig. So ambak ta, Jeremiah chapter 17 verse 7. Tanawon nato niya verse. So kita daw magbasa, kita tanan para di ta katulgon. 1, 2, 3, go. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. So padayon na nato. They are like trees planted along the riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Pagkalabli, pagkanindot sa pulong sa Ginoo. Unsa daw sa Cebuano? Apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Isig kanang panalangin diya. Gusto mo magpailog ta dinhi? Bitaw. Di na kinahanglan ilugan. Kita mismo pwede natong buhaton. Unsa daw ang panalangin? Unsay requirements sa panalangin sa Ginoo? Musalig ta sa iya. And unsa may picture sa taong nagsalig sa Ginoo? Mura daw siya kahoy nga natanom dool sa sapa. Hello? Diba? Unsa mo pasabot sa ani nga ang picture? Mukuyanap ang iyang gamot, but pasabot lawom gyud iyang gamot, diba? Dili siya dali matumba. Kay mukuyanap man. And then
ang iyang gamot mo kuyanap niini ngadto sa sapa. Subot pa sabot ang iyang nutrients paingon sa tubig naa didto, di ba? So unsay nahitabo pastor kay konektado man siya sa tubig, na may supply sa tubig perme. Dili daw siya mabalaka kung ting-init. Bisag negatibo ang panahon, walay kurat, walay kabalakan. Ngano? Kay ang iyang dahon daw dili malayos. Stays green. Ang iyang leaves mo magpabiling green. Dili malayos. And ang nindot pagyod, dili daw siya mangundang, dili siya maundang og unsa? Pamunga. Kasi ganahan na rin magmabungahon iyang kinabuhi. Amen. Ang requirement, musalig daw ta sa Ginoo. Kaya no wonder, gisugo ta. Balikan nato ni nga verse. Gisugo ta sa Proverbs, chapter 3, verse 5. Next slide, kuya. Sa inyon diha, salig sa Ginoo, sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. No? So, klaro kayo, gitubag niya, gisamarais niya ang duha ka passage ganiya nga atong gibasa, no, ang tulo day tanan. Ingon sa usa ka verse, salig mo sa Ginoo. Ayaw mo pagsalig sa inyong kaugalingong kaalam. Nay mong tapad. Ina siya nga para imo na oh. Inapod siya ikaw gani. Para ato ni tanan. Gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga, oy, bisan pagbaskog karon. Bisan gahi pa ka, daghan kag naibawan. Ayaw gyapon daw pagsalig sa imuhang kaugalingon. Amen po ba? Ngano kaha? Now, let me read to you this article. While nag-prepare ko po ani nga message, ako'y natagpuan nga article from God Questions Ministries. Ingon diri, to trust in the Lord with all your heart, we must wholly. Pag mo yung tag-wholly, kinatibukan. Dili 1/4, dili 1/2. Kinatibukan daw. Kinatibukan daw ta nga magsalig diha sa mga saad sa Dios, sa kaalam sa Dios, sa gahom sa Dios, o sa gugma sa Dios nga mutabang sa ato sa tanang sirkumstansya. So, but pasabot, dili walay reservation. No, walay ingon nga, Lord, 1/4 ra sa ni Lord ha, kay basin niya ma-fail ka. Dili po, 100% imong gibutang imong pagsalig sa Ginoo. Mo daw pasabot to trust in the Lord with all your heart. Ang kamatuoran po, ang atong human understanding, ang ato bang pagsabot, kani po siya ay prone to error. Mo agree ba mo? Kaning pagsabot nato, pwede ning masayop. Ngano ka, pastor? On the other hand, si God baliktad. Siya dili po siya masayop. Kita niya tanan, nasabtan niya ang tanan. So, ngano man, tungod kay siya ang Diyos nga pwede nimong kasaligan. Siya ang Diyos nga pwede nimong masandigan, lean on. Kinsa ba yung nakasulay diri? Murag atong ginikanan ba? Pagbata pa ta. Di ba, mga anak? Mga dagko na diri, di ba? Tanaw rin mo ito pa, di ba? Dako na, no? Usay mo, ingon pa na siya. Makaingon pa na siya nga, mingaw naman ko itong bata ko, katong wala pa ko'y problema. Nakaingon ba mo? Imingaw ko itong bata ko, katong wala pa ko yung nauna-unon. Ngano ka ha? Kay kumpiyansa man ka nga, di ka pasagdan sa imuhang ginikanan. Diba? Itong bata pa ka, kumpiyansa ka, no? Dili ni mo ginauna-una. Saan pagpangitag kwarta, saan pagbayad sa inyuhang sa ibayaran. No, sa kurente, sa tubig, no? Dili ka mamumblima ni Judith o ni Juna, no? Walay manawag kay maningil. No? Or mo bisita sa balay. Uwingon na yun nga. Ayo. Daganda-ganda yun. Nakingnan na, kawalay mong mama. Karon kay ning abot man ang kolektor, giingnan siya sa kolektor nga. Ayo. Yun po ng bata, wala akong mama.
Pero pag li kay abli man, pag li kay naaman day sa likod portahan, naitiil ba nakitaan. Ayun pa rin kolektor. Sunod ha, inay mong mama, og mulakaw siya, dalayan tiil. Nabot man ta na storya. Kitungod kay gusto nato i-picture out nga, di ba murag susama sa bata ba? Nga makasalig, walay problema, makasalig ta kay naman natong ginikanan. Maupod sa atong Ginoo, si ang Diyos nga pwede nimong masaligan. Now, unlike po sa tao nga ang atong pagsabot, kita po ang atong pagsabot na mansahan sa sala. Limitado ra sa datong kaalam. And then, napagyutay mga assumption, mga abi-abi. Abi na to, matin-totoo. And naputay mga pagbati nga faulty. Ano sa mga faulty? Kaya bang prone nga mapakyas. No, sayo pa say karon lipay kayo nya taud-taud tiga na lang kap sigula hilabti. Dani tabo. Nausab na ba gibati? Ina na bitaw. So di kita kasalig. Sa lain pagasulti lisod kay saligan na atong kaugalingon. And kanipod nga kamatuoran, we are not always right. Dili sa tanang panahon sakto ta. Nga kinsa nagingon pastor? Dili ako. Ingon ang Proverbs chapter 14 verse 12. Na daw dalan nga abi nato tama, pero ang lantungan na di ay kalaglagan. Nga naman, we don't know our future. Wala ta kabaloon sa future nato. Walay tao nga makasure nga ugma or unya 5 minutes mo ni gyud mahitabo. Wala. Ang unsay raan na nato, unsay rinaan nato ang karon. Mora na sure nato. Di ba? Kaya naman po lisod kay gyud ay mosalig sa atong kaugalingon. Ang sala po ang naghugaw sa ato ang pagsabot ug nagdala nato sa kalaglagan. Makita nato na sa Bible. Ang atong kahibalo kulang-kulang. 'Di ba? Bisag dagan kag na memorize pero usahay dili gyud nimo mahibaluan tanan. Dili gyud no. Dili usahay, dili gyud nato mahibaluan tanan. Bisan ganig memorize na to ang Bible, napaganitay, wala na hibaw-an sa kinabuhi pagyapon. Mo take tag-exam, sa mo tag-lisod. Lisod kay 100, lisod kay perfect. Ano man, limitado raman. Anak man gyud ang tao. So, ang dakong pangutana karon, kung muna ang tao, should we base our understanding or ibutang ba nato tong pagsalig sa tao nga diin kulang-kulang, makasasala o paingon sa kalaglagan, or dito nato ibutang atong pagsalig sa Dios nga kamao sa tanan, maagamhanan, maalamon, mahigugmaon, ug naay maayong plano nga mogiya, motagbaw, ug molig-on sa ato. Ahaman ta mo pili, sa atong kaugalingon or sa Ginoo? Sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya naman po, ang pagsalig sa Ginoo, nagsugod ni sa diyang mutuo ka kay Ginoong Jesus. Inay mo mutuo ni Ginoong Jesus. Oh. Unsa may maako, unsa may maato og mututa ni Ginoong Jesus. Unang-una, makabaton ta sa kaluwasan nga giingon sa Ginoo. Nganuman, ang lisod nga part sa atong problema sa sala, si Ginoong Jesus nagsulbad dito sa cross. Ang problema nato sala nga sa sala nga ingon ang Romans 6:23, ang bayad sa sala kamatayon gisulbad ni Ginoong Hesus dito sa cross. Ang silot nga angay nimo og nako si Ginoong Hesus ning ako. Para kung mutuo ka siya hatagan ka sa Dios og kaluwasan. Gatagan ka sa Ginoo og maayong relasyon. So again, ang atong pagsalig sa Ginoo nagsugod sa diyang mutuo ka ni Ginoong Jesus. So when we trust in Him, ma-acknowledge nato or ilhon nato nga ang kaluwasan walay laing makita nga ngalan, dili ni makita sa bisan kinsa ngalan, kundi sa ngalan lamang nga Ginoong Jesus. Ingon ang Acts chapter 4 verse 12. Their salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So we then get to know God sa dihang magsige na hatag panahon sa iyaha diya sa pag-ampo o pagbasa sa iyang pulong. So the more nga makaila ka sa Dios, the more ka mahigugma sa iyaha. O the more ka nga mahigugma sa iyaha, the more po ka mosalig sa iyaha.
Musalig sa iya sa tibuok nimong kasing-kasing, for wisdom, for decisions nimo nga pagabuhaton og sa tanan. Pastor, lami kay paminaw no? Basta musalig sa Ginoo. Pero pastor, og naa naman tay problema, mo na ni ron. Dali ra kay mo hingog salig sa Ginoo kung okay ang tanan. Amen or amen. O, di ba? Kaya naman po, ug mutudlo tag salig sa Ginoo, dali ra gyud kayo basta walay problema lang. Pero mo ba nay kamatuoran sa kinabuhi? Moagi ba taning kinabuhi nga walay problema? Dili po, di ba? So trusting God, usa ni kadako nga challenging concept. Especially kung moagi tag kalisdanan o mga way kasiguraduhan. Just like our life. Di ba? Wala man tay sure ani. Again, ang sure na to, karon ra. Unya, ugma, wala ta kabalo. Di ba? Sama gud ng kamatayon, wala yung nakabalo ana. Story, pagstorya na. Bito, tinuod lang, ato lang klarohon. Wala joy na sayod ana. Dili po na siya mamili og tao. Dili po na siya moingon na, aditani kay kortaan ni. Ang kamatayon moingon, adilitana kay kortaan min tawanan ni. Adilitani kay gwapo ra kayo ni. Unya na. Dili. Suroy gani dito sa lubnganan, di ba? Klase-klase lang. Klase-klase lang ang edad na dito. Ang pansyon, klase-klase size. Naay gamay, naay dako kayo, naay pinakadako. Ngano man, ang tubag ra gyud kay wala gyud kasiguraduhan aning kinabuhi. Kaya naman po, karong buntaga, ang ako pong mission, kasi paabot sa matag-usa, is, next slide kuya, trust God even. Nganong even, pastor? Kay tulo ka butang ato istoryan. Tulo ka sitwasyon sa kinabuhi nga bisan mag-agita ni ini, musalig yapon ta sa Ginoo. So kani po kung kani pong mensahiya nga atong pagatunan dili ni bag-o sa ato kay kung nagsunod ta sa atong reading guide nabasahan na ni nato and mo po niya akong gipili kay adi siya mawala ba sa akong gibutang sa Ginoo sa akong heart. So God taught me to trust despite sa tanang mga uncomfortable o even gani mga daotang kasinatian na sinati sa atong mga kinabuhi. So bisan pag naay mga difficulty, naay mga kalisdanan, ang dakong mensahe sa Ginoo, salig daw gihapon ta sa iyaha. Now, nag-explain naman nato sa ang pagsalig ganiha. Now, karon unsa maning tulo ka scenario, pastor, or tulo ka situation. Number 1, musalig daw ta sa Ginoo even unsay na diha? Even facing oppression and persecution. Aning kinabuhi usay nakaabot gyud ta sa punto nga moagi ta ni, di ba? Naay mo BI nato, naay nakaminos nato. Ayaw na lang, di na lang nato si sign kay manghilak niya mo. Naay mga tao nga walay believe. Napag yung mga tao nga bisag wala ni mo hilabti. Hilabtan ka. Naay mga tao nga dili malipay muuswag ka. Kaya ningon na lang gud sila daw, ug mupalit kay kag sakyanan sunod, mananghin daw ka sa imong silingan. Diba sige sa mong sugot? Kung magpaayo ka, magtukod kag balay, mananghin daw ka sa imong I'm not saying nga namoy silingan nga inana, pasiyaw ra to. Pero sahay, ang kamaturan nagi mga tao ba nga magpasinati nato og pagbihay, o dili lang pagbihay, kaning persecution kay ngano man sige na sa Bisaya, gilutos ka kay ngano bago na daw imong reliyon. Nga mura man unta. Ang ato raman nga nakabaton raman tag relasyon sa Ginoo. Pero gilutos ka. Now karon, unsa may buhaton nato? Again, balik ta sa tong title or sa atong nasugdan kaniya. Salig daw gihapon ta sa Ginoo. Kaya naman po, the words po nga atong pagatunan, before nato ipakita yung verse, ang ako pong gikuhaan ani dito sa Psalms chapter 58. Ang Psalms chapter 58 po, gisulat sa salmista, ug naghatag siya kamatuoran nga
naa daw matarong ug husto nga Dios nga maoy mohukom aning kalibutana. Ano kaha, pastor? Ngano mo man na imong mensahe, pastor? Nga hukman daw ta. Now, before nato na explain, let me share to you, we may experience, makasinati ta og opresyon sa mga nasa otoridad, pwede nga nasa gobyerno, pwede nga nasa trabahoan. Katong malabaw na to ba? Biyayon ta, or even kaila na to. Or usahay mo sinati tag pagluto sa mga taong tungod kay karon nagsunod na ta sa atong buhi nga Dios. We are now followers of Christ. So just like what is written in the first part of Psalms 58. Now, unsa din ni pastor nganong mo na ang atong source sa ato ang point number 1. Let me read it to you. Tanawa ang mga kanipo ang Psalms 58 muna ni ang pag-ampo para sa mga dautan. So tanaw na to ang chapter 58 ha. Verse 1. Unsay gingon diya? Mga pangulo. Mga leaders daw. Atong panahon natin mga naman to na experience ani, kag leader. Diba? So di na lang nako i-specify. Kasi ka-relate na siguro ang uban. So mga pangulo, naghatag ba kamo og mga matarong nga hukom? Gihukman ba ninyo ang tanang tao uban sa kaangayan? Unay pangutana sa salmista. Kamo mga leader, gitarong ba ninyo decide or unfair mong dagko? Maragana ba? Sayanong pag-asulti. Bursto ning tubag. Wala! Kulata, sorry sa nakatulog ha. Sorry. Kasi tubag, mga pangulo. Muna nilak. Mga pangulo, ayaw da. Naghatag ba mo tama nga judgment? Tama nga paghukom. Wala. So in other words, naa sila yung mga tao nga gitreat unfairly. Kay gitubag man sa chapter 2, wala. Kamo mga tawhana mo, kamo unta dapat ang unang magpatuman sa balaod, sa tama, kay kamoy na diha. Pero wala niyo buhata. Diba? So padayon na nato. Naghuna-una lang kamo sa dautan nga inyong buhaton. Unsa daw ila, gaplano ra daw sila unsa na pug kay buhaton no para makakwarta ko aning matawhanan ni. May nana. Subot pa sabot na mga makaluluoy nga nayatakan. Mga tao nga ang ilang katungod nayatakan. Diba? So sa paingon diri, og bangis ang inyong binuhatan dinhi sa yuta. Ang mga dautan, nagpabiling dautan sa tibuok nilang kinabuhi, wa gyud paghinulsol. Nagsugod og dinautan, namatay na siguro ni sila hapit. Dautan lang gyapon, wa gyud naginulsol. Unsa pa? Tanaw na to ni, bakakon sila, sukad silang pagkatao. grabing pag saan sa salmista ba pag acknowledge, pagbulgar ba? Dahil tanawa na yun, lala sila sama sa mga halas. O gisampungan nila ilang dalunggan sa mga sama sa bungol nga halas nga dili makabati sa tingog o sa awit batid sa batid nga sa lamangkiro. Di ba ang halas kay nay mag-charmer kanang mag-float ba rin? Pero silang gibuhat, ila daw gate tabunan ilang dalunggan para dili sila kadungog sa mga GBIBI, sa mga nagkalisod. So tanawa. So kung kikaw mo ba saan murag unsa man murag naa karon sa aton time. Adi na nato kuanan kay kinalam tag ebidensya, no? Ebidensya. Pero siguro dila to nganlan nga tao kung tao gyud pero norm mo na gyud na nagakahitabo sa kalibutan. Pero ang kanindot, unsay kanindot mga igsoon? Ay lang daw ko igpagsalig sa Ginoo kay at the end of this sigar na daw mahukom. Wala daw sa ilang binuhatan nga palampason sa Lord. Ngano man siya man ang just nga Ginoo. In other words, siya ang Diyos nga dili unfair. Sa imong kinabuhi kung nag-agi kag mga kuan, unfair para nimo,
hangad sa langit kay naay Dios. Amen po ba? Naay Dios nga naguna-una. Usahay pag nay mubuhat na tog dautan, lami kay mo balos po dog. Dautan. Pero kung musalig ka sa Ginoo, ingon ang Biblia, balusi daw ang dautan og maayo. Ayaw ipahiagom ang dautan nga mo na dawat sa ug balsan po nimog dautan. Ingon ang Bible, do not repay evil. Do not repay evil with evil, but repay evil with good. So unsay buhaton nato isip mga anak sa Ginoo, kung maagi daw tana, salig lang gihapon sa Lord. Salig sa pamaagi sa Ginoo. Ngano man kita sa Ginoo imong giagian. Dili aning yuta salamat ta kay inig abot sa ulahing panahon dili tawo mohukom nato nga pwedeng masayop. Dili bitaw umupayal kag kaso, di ba penting dugaya. Pero kinsay mohukom sa ulahing panahon, naay adlaw gyud sa paghukom sa Ginoo. Ang Dios mismo ang mohukom nga kita niya tanan. Namay gani nagbiyay nato, namay naglutos nato. Di po nato yampo nga mamatay. Kuhaan na yung taon na, Lord. Ingon ang Bible, di ba? Ang kalibutan daw, kitudloan ta, love your neighbor and hate your enemy. Ingon ang Bible, ha? Pero, ang Lord ning tudlo, ang kalibutan man to, giingon sa Bible, ha? Sa ang kalibutan daw, giignan ta, higugmay mong silingan, o kaligut-guti mong kaway. Pero sa gitudlo ni Jesus, love your enemy. Pray for those who persecute you. Then I pray, Lord, kuhaan na yung taon ni siya. Una, I pray na to for forgiveness. Nga mapasaylo na to. No? E nga naman, again, at the end of the day, naagyod ang Ginoo nakakita. No? Ayaw kawadig paglaom mo tapad, ayaw kawadig paglaom. Ayaw kawadig paglaom. So, klaro ba? Point number 1, trust God even when facing oppressions and persecution. Again, naunahan lang po nato maigsoon nga bisan tudog na yung mga taong gigamit ang kaaway para duton ta, ipiton ta. Kana sila po ay napagyapon ng chance nga pwedeng mabago. Amen po ba? Mag-agree ba mo? Bisag daay mga tao nga gasig away nimo, gasigig duot nimo, pwede gyapon na sila mabago. Kaya pwede gyapon na tong iampo. No, murag og kita, balikan nato tong kagalingon. Sa una day, tarong day kayo ta. Di po ba? Dili, pero unsay nahitabo, ibag-o ta sa Ginoo. Sa una day, makaingon jud ta nga wala gyud day tay gi BABI, wala gyud day tay gi-oppress. Di po ta kaingon. Kasi naay po'y nasakitan sa ato Pero gibag-o gihapon ta sa Ginoo. So naagya po'y chance. Amen po ba? Kaya sakto gyud kayo. Amen? Kaya sakto gyud kayo nga balusi ang dautan og maayo ra gyud gihapon. Amen? Kay usa na ka pamagi nagsalig ta sa Ginoo. Ikaduha, point number 2. Salig daw ta sa Ginoo bisan pa og nagsinati ta og mga problema og kasakit. Okay. Ganiya po sa first service, ang gingon nila, kaning suffering daw, mo daw ni kaupat nga singsing nga suoton sa magtiayon. Katawad si nanay naman ko dyan, first service. Una nga singsing, promise ring. Ikaduha, engagement ring. Di ba? Mag-engage na. Will you marry me? Ikatulo, pag-abot na sa kasalan, wedding ring. Pag minyo na, sabi ring. Pastor, i-discourage kung minimo mag-minyo. Wala mapod ato nag i-discourage. Mag-minyo kag dili na magindang kasakit. Di ba? Mabuutan kag dili mo agi magintag problema. Di ba? Tama po ba? Pero bisan pa daw mo agi tana, salig daw gyapon sa Ginoo. Kabalo mo na ako'y tao ipaila-ila ninyo kung wala man gani mo kailaan si Job. Kailan mong Job? Dili ito yung silingan ha. Napabisilingan Job. Job po sa Bible. Usa ka tao sa land of Uz. Now, kaning tawhana, let me read it to you. Kaning tawhana, ang iyang story po ay very sad. Subo kayo. Ano man,
Kay tungod sa mga nahiagom sa iyang kinabuhi. Unya na ako i-explain unsa ginahitabo sa iyang kinabuhi. Pero bisan pag subo ang storya ni Job, makita nato sa iyang kinabuhi nga ang Ginoo daw pwede gyud gyapon ta mo nga kita daw pwede gyud gyapon ta mo salig sa Ginoo bisan pag nag-agita og mga problema og mga kasakit. Now, kinsa na si Job pastor? Ingon ang Job chapter 1 verse 1, akong basahon na. Naa daw usa ka tawo nga ginganlan og Job sa lugar sa Oz. Kaning tawhana, ingon ang Bible, kaning tawhana blameless. Walay ikasaway. Grabe, kinsa ingon ana diri, walay kasaway mo silingan nimo. No comment, basta si ko no comment, buutan jud na. Pero dili silingan ang nagingon, ang kinsay nagingon ang Ginoo, blameless daw siya. And then, gawas nga blameless siya, naa siya'y kompleto nga integridad. Complete integrity. No? Mubuhat siya sa tama, bisag walay naglantaw niya, o dili siya mubuhat sa dautan, bisag walay naglantaw niya. Kuyawa sa tao. Sunod, ikatulo, usa ka tawo nga kahadlok sa Ginoo. Ikaupat, usa ka tawo nga ginasalikway ang dautan. Big resume, no? Kuyaw kayo. Walay sami. Walay sami, yun, grabe. Walay kasaway. Naay integridad, naay kahadlok sa Ginoo, gitalikdan pag yun ang dautan. Pero, tanaw yung life. Bisag ingon-ana siya, ang Ginoo mismo ni ingon nga ingon-ana siya, nalikay ba siya sa problema o suffering sa kinabuhi? Kung familiar mo sa story ni Job, perting luuyag yun. Nga naman, siya po, usa ka dato nga tao atong lugar, daghan kayog mga kabtangan, dili kabtangan, kahayupan, perting daghanag yun. Pero usa ka adlaw, gitistingan siya. Diba? Ning adto si Satan sa throne room, sa korte, sa Ginoo. Ana siya, kana si Job magod, mo nang matinud-ano na nimo, kay mo magong gipanalanginan. Ana ang kaaway, no? Kaning kaaway gyud, perte gyud, no? Kana si Gillian, sige mo na niya sa church kay mo mangi-bless. Nalaw gani, ayaw kay na i-bless. Ana ang Ginoo, ana ang kaaway. Ingon po kang Ginoo, sige. Ilabti siya pero ayaw lang kwa iyang kinabuhi. But pasabot dili lang daw. Pat yun. So sa nahitabo, unang balita, iyang kahayupan sa tuyuna, girid. Girid bagi pangawat. Ikaduha na trahedya na itabo. Ang kinalasan na itabo sa iyang kinabuhi, ang tanan niyang anak nangamatay tungod kay nakulaps ang balay. Kay naay whirlwind kuha ko na sayo ning hampak sa balay sa iyang anak nga gitiguman sa iyang tanang anak. Kabalumon sinitabo niya. Nabot pag sa point kay grabing kasakit hasta yung asawa giingnan siya gitambagan. Ako panay mo, Job, may pagtungloho ni mo mong Ginoo din, mamatay ka. Now, kita siguro ako, mangutana ko ninyo, fair ka ha, ngayon na naitabo sa life ni Job, nga maayong tao man siya? Isod tubag, no? Nade na, pastor. Lisod kay tubag. Pero ang ako ikatubag ninyo, bisan pa og dautan ang nag-agi sa life ni Job, ingon po siya sa Job chapter 1 verse 21. Tanawa ang giingon ni Job. He said, hubo ko ning gawa sa sabakan sa akong inahan, hubo po ko mo pauli. Pag anhin daw niya ning yuta, wala man siya dala. Then karon, mauli siya sa Ginoo, wala po. The Lord gives, ang Ginoo naghatag, ang Ginoo po daw ang mubawi. Mapanalanginan ang ngalan sa Ginoo. Pag-abot sa 22, tanawon sa gingon, through all this, sa tanang nahitabo ni Job, wala gyud siya na nagpakasala. Wala gyud siya nakasala. O wala po niya basula ang Ginoo. Grabing pagsalig. Usay gani kita gani, no? Asa man ni Lord, ay. Nalagad na mo, lisod tagbayad kurente. Sakto ni. Kurente ra gani na. Pero grabe gyud ang si Job. Tinuod gyud ang gingon sa Ginoo. Nabisan tuod og nag-agi siya pagsulay. Dili po daw rason nga
muundang ta sa itong pagsalig sa Ginoo. Amen po ba? Amen. So, napapugoy sa i-highlight. Usahay po, pag muagi bitaw tagkalisdanan, di ba? Tinood ba ni? Usay makapangutan nata sa Ginoo? Nakasulay ba mana? Kaya hindi ka kasabot ba, Lord nga? Ano man ni Lord? Samot na gani og naatay mga giampingan day nangawala or mahal sa kinabuhi. Nagpray man pod ko, Lord. Ngano man ni Lord? Di ba usay maka-question, makapangutan nata sa Ginoo? Now, the same with Job. Si Job po nangutana, Lord, inusinti ba ako? Ngano yung unanin man nahitabo sa akong life? Kabalo mo, wala siya gi-straight og tubag sa Ginoo nga. Tungod manggod nani mo ni mo na. Wala. Kabalo mo sa tubag sa Ginoo. Si Job po, gi-explain lang sa Ginoo nga aning kalibutan na manggod. Dili ingon ana ka simple. Nga bot pasabot ang tao manggod ang ato manggod ng katunan kung maayo ka, maayo po dapat ang imong kinabuhi. Og dautan ka, angay ra pug kang sinlutan. Ana raman ta, di ba? Simple na kaya tong konsepto sa life, no? Pero ingon ang Ginoo, ang kalibutan very complex. Bot pasabot, ikaw gani. Gingnan niya si Job. Ikaw, Job. Okay ra ba ka? Ikaw mag-manage isa ka adlaw sa kalibutan. Alam mo, pag-abot po ani nga verse. Next slide ko ya. Pakiclick na lang. Pag-abot sa Job 40. 1 man to ganiha. Job 1. Gi-explain naman sa Ginoo. Ano siya, inani po ang kalibutan. No? Na-realize si Job ang kalibutan na dili day sentro sa iya. Sa gingon ni Job, ana siya read, and the Lord said to Job, will the fault finder contend with the Lord, with the Almighty? Let him who reproves God answer it. Tanawa ang respond ni Job. Then Job answered the Lord and said, behold, I am insignificant. Dili di ako ang sentro sa kalibutan. Usahay, di ba? Pag muagi tagkalisdanan, gusto na ito, nga kaluyan tas tanan. Luwi kay ko. Pero dili daw dapat maingon ana. Balik ra gihapon sa Ginoo. Amen po ba? Tanawang gingon sa Bible, ana na lang gud si Job, muhilom nako. Dili po nato masadaan si Job, kay ikaw naman po siguro mamatyan, di kaya ka ma-emotional. Di po ba? Tama po ba? Di kaya ka di ba, ang emotional kayo ang taong mawadaan. Pero at the end of the day, ang Ginoo po gi-explain niya nga, inani manggod ang kalibutan. Complex kayo. Very, dili siya ngonana ka-simple. Pero ang pangutana, ang Diyos ba husto gihapon? Just ra gihapon ang Ginoo. Amen po. Kaya po, si Job po, makita nato nga, bisan pa, og moagi day tagpag problema og kasakit. Aning kinabuhi, musalig daw gihapon ta sa Ginoo. Amen po. Amen. Di man nato makita. Di man nato may bawa ng future. Pero naanay katuyuan tanan. Di ba? So, nabatay na ko ani nga point. Amen. So, number 3. Musalig daw gihapon ta sa Ginoo. Bisan pag muatubang tagpiligro aning kinabuhi. Agree ba mo nga piligro na kining kalibutan? Tanawang balita. Puro na lang bad news. Kuniagi ganin, ako nakitaan, usa ka driver, gidaro ang mga sakyanan. Usa naman yung mga tao ron. Sao na lang, ikaw itong naatong nga punto. Di ka makurbaan nga, kalit lang pangdaro. Gigbulando siyang sakyanan. Dito sa Canada, naay tao nga naaday sakit sa utok. Gidrive ang iyang sakyanan sa tao nga nag-concert. Daghan kay patay. Di ka kaingon ka nga piligro ning kinabuhi, piligro ning kalibutan. Atong maniyaging adlaw, peti kadaghang aksidente. Di ba? Daghan kita nakita sa Facebook. Daghan kayong mga buhat ang kaaway ba nga kung kita lang moingon nga mag-stay at home na lang tayo niyo Ito mas kuhilay, Sa mga nagtrabaho, di nata mo trabaho, no? Kaya basinyag mo unsa ta. Di po pwede, no? Kay manta anak ni Elon Musk.
Hindi man ta anak ni Donald Trump nga perting ni President Donald Trump sa US nga perting dato ah. Di po ta anak ni Bongbong nga presidente sa Pilipinas karon dili man. Kinahanglan gyapon ta mo gawas, mo eskwela, mo trabaho. Pero unsa may atong kakwaan ani nga kakwaan nga lesson ani po. Nga bisan pag nay peligro aning kinabuhi ayaw daw gyapon og kawad ang pagsalig sa Ginoo. Giingon naman ang kamatuoran sa Ginoo sa Bible. Sa ulahing panahon magkalala ang kalibutan. Sa una po, di ba? Karon gani mo reklamo nga sa una ko no, may pangbata sa una kay sugpa kayo daw mo tahod. Karon basta makakonect na sa cellphone. Di nakabalo na day tao sa balay. Di po ba? So unsa ibot pa so tinuod gyud yun sa Bible nga magkadaotan. Pero ayaw na imong rason nga mo wala na ng puntag pagsalig sa Ginoo. Kaya hatagan ta mo example, kailan mo ni Jeremiah? Bago lagi nato ni gibasa. Si Jeremiah po usa ka propeta sa Ginoo nga siya gyud ang tinuod, legit gyud, 100%. Siya gyud ang propeta nga gigamit sa Ginoo nga makigistorya sa mga Israelites. Giigna niya ang mga Israelites kamo, uliponon mo sa Babylonia. Giingnan niya mga Israelites. Mga Israelites, perting sukuha. Sa man ka nagwalay mga negatibo. Gusto ra sila positive, no? Pastor, simbar ko dire basta maayra sa dalunggan ng imong wali. Maragana. Pero mangilabot na ka. Ay, pangilabot diha. Ako ning kinabuhi. Yung mga Israelites sinato eh. Suko silang Jeremiah. Kanang propetahan na ba? Wala lang giwali na ba? Wala lang giminsahe. Kadaot na to. Ngano pud kaha? Kay angay ra pud silang walihan, badlongon kay nawala ilang kasing-kasing sa Ginoo, nagrebuilde na sila. Karon tungod silang pagrebuilde, giwalihan sila. Kamo sakupon mo sa Babylonia. Makita mo dyan mo sa Bible. Unsay nahitabo? Tinuod gyud nahitabo. Si King Nebuchadnezzar, gisakop niya ang Israel. And pag-abot ani nga verse kuya, ipakita nato kuya. Jeremiah chapter 39 verse 18. Kung muatras ka gamay ana, muatras sa taha 15 ta sugod, then basa din ta na 18. Akong basahon sa Bisaya. Sa gipriso, tanawa ra gud, nagwali siya may tungod sa Ginoo, sa iingon sa Ginoo para sa mga Israelites. Gipriso na noon. Unsa naman noon eh. Gipriso si Jeremiah. Ana siya dire sa gipriso pa si Jeremias, si Jeremiah dito sa hawanan sa mga tigbalantay, miingon ang Ginoo kaniya adto kang Ebed-Melech nga taga Ethiopia ug ingna siya nga ako ang Ginoo nga makagagahom ang Dios sa Israel nag-ingon tumanon ko na ang akong gisulti batok niini nga syudad. Kaning sudara sakupo ni. Ingon si Lord daw. Ako nang tumanon akong gipropesiya ni. Gipaingon ako nimo ani. Nanaw na yan ha. Padayon na to. Magpadala ako katalagman. Diba katalagman, dangers, peligro. Katalagman, dili kaayuhan, ug makita mo gayod kini nga may tabo. Gipaingnan ni God yung si Ebed-Melech ba? Makita gyud nimo ha. Ingon si God through Jeremiah. And then, naapoy verse para kay Jeremiah. Muni nga verse. Ipropesiya naman, nga na di may tabo. Pero tanawa si Jeremiah. For I will certainly rescue you. Kinsa ni you? Si Jeremiah ni. And will not fall by the sword. Dili ka mamatay. But you will have your own life as buti, but pasabot. Imo na, buhion ka. Ngano daw? Ngano? Tungod kay nagsalig ka sa ako. Kaya kita po di ay, bisag daghang peligro aning kinabuhi ay lang yun ay kod ang pagsalig sa Ginoo. Kaya nga naman, i-rescue ra gyud ta sa Ginoo. Amen po ba? Amen. Ganahan ba mo i-rescue? Sakay mo anang sa barangay.
Joke lang. Kana po kay pangkalimutan. Kung naman na, kanang mayroong nagma-aksidente. Pero dili naman aksidente ang ato ang giagian dire. Di ba? Although wala ta nag-ampo ha. Pero namang gyud ko'y gusto nga manghilabot nato. Namang gyud tay kaaway gud si Satanas. Dili atong silingan ha. Katong di mga atag kamunggay, dili ito mao. Dili mga atag og tanglad. So, dili po. Bisa na peligro sa ligi nga panalipdan jud ka sa Ginoo. Amen po ba? Amen. So tulo ka butang. Next slide kuya. Ako lang i-summarize. Number 1, trust God even kung mag-agi ka og mga pag-oppress o paglutos. No? So sunod, salig lang gyapon sa Ginoo. Bisan pag naay mga problema o naay mga kasakit. No? And the last, salig gyapon sa Ginoo. Bisan pag naay mga peligro aning kinabuhi. No, walay Diyos po, di kaya ingay mo tapat, di kapsagdan sa Ginoo. Oh. Inapod sa pikas, ayaw lagbiya niya. Ayaw lagbiya sa Ginoo. Amen po? Napabakoy ka sir, amen po ba? Amen. So manindog ta Maikson. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, paday na to. Ano tayo, awit nga buhay na natong kantahon, batok ni, mahitong niya ni. Praise the Lord, praise the Lord. So pwede ta mo awit sa gisa kanta, no? Before ta mo ato sa prayer. Unang-una lang po, before ta mo kanta, gusto lang yun ang Ginoo nga, di yun ta mawala sa itong pagsalig sa iya. Daghan pa kayong tag-agian na rin kinabuhi. Pero dili gusto ang Ginoo nga ikaw rin mo agi, ana. Gusto ang Ginoo nga kuyog mo. Di ba? Murabag sa bata ba, no? Pag ikaw pag bata lang, pag sugoon, nak, palit dito bitsin. Sa pag bata pag siya mingo, na mama, oy, ngit-ngit na. Di ba, mana? Ingon pa rin mama. Namin to kay guardian angel. Sa itabag sa bata. Ako lang ang guardian angel sa guwang man. Ano, ako pa man. Wait out, balik ta. Diba, pag murag bata, diba, pag siya lang, lisod kayo, no, pait kayo. Agita ng kinabuhi, ngit-ngit kayo, nagkadautan. Pero kung imong tarungon, imuhang idol, imong kagalingon, diya sa Lord, ibutang nimo yung pagsalig sa iya, ha? No, ibaluin nga na Diyos nga dili mo biya nimo. Amen po ba? Pero una, kinahanglan ta mga igtabang sa Ginoo. Kay lisod man kayo nga, ang Ginoo nato gentleman man, di ba? Dili man niya ipabugos siya kagalingon. So kita dapat mismo, tugutan nato ang Ginoo. Lord, nasabtan ako ang mensahe nga, ang inahanglan jud ko sa imo. Wala jud ko yung mahimo kung wala ka. So before siguro ta mo awit while nag-prepare po atong worship team, siguro this time po, duko na to tong ulo. Kung ikaw po gusto nimo nga maitama imong relationship kay God, ikaw po ay mo-admit nga ang sala, dako gyud kayo, nahimong dakong rason para mahimulag ta sa Ginoo, o gusto nimong masulbad ni nga problema, gusto nimong maitama imong relasyon sa Ginoo. Tulo ka butang ang atong buhaton mga igso. Number 1, ikonpisal nato nga nanginahanglan ta sa Dios. Nga kung kita lang sa tong kagalingon, ang atong sala mo dala nato sa kalaglagan. Kaduha, nga itagpasaylo sa Ginoo sa tanan nato mga sala. Ikatulo, ibutang imong pagsalig o pagtuo kay Ginoong Hesus nga naghatag og dalan paingon sa Amahan. Naghimong dalan si Jesus, ingon ang John 14 verse 6, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaduol sa Amahan gawas kanako. So si Lord po ang nahimong tulay para kita po mabalik sa Ginoo. So ibutang nato tong pagsalig sa Ginoo. Gusto po nimo na nga mahisiguro imong relasyon sa Ginoo, ako mong i-lead sa usa ka prayer.
Taas na nato itong tuong bahin nga kamot, atong right hand, sa sign of surrender to God. Ayaw lang sa unaw na imong tapad, sa wala o sa tuo. Karon po ay time nimo with the Lord. Ikaw po, isipa nga kaning prayer nga imong i-pray, imo ning pakikistorya sa Ginoo nga kinasing-kasing. Susunod ta nga na yung mapag-ampo. Iduko na imong mata, iduko imong ulo, ipiyong imong mata, and sunod ta ani. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, ako nagatuo ako nagatuo sa imong sakripisyo sa imong sakripisyo para sa ako para sa ako. ang imong kinabuhi, Ang imong kinabuhi, nga gisakit, nagisakit, gilansang, gilanasang, namatay, namatay, o human sa ikatulo ka adlaw, o human sa tulukan, nabanhaw ka. nabanhaw ka. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, akong giangkon, akong giangko, nga ako nakasala, ako nakasala, ako nanginahanglan sa imo, na ako nakinahanglan sa imo, og nangayo ko kapasayloan ug nangayo ko kapasaylo sa tanan na ako masala. sa tanan mo mga sala. Karong adlaw, Karong adlaw, gibutang nako ibutang na ako, akong pagsalig, kung pagsali, akong pagtuo kung pagtuo, diha sa imuha. diha sa imo. Karong adlaw, Karong adlaw, idawat ka, gidawat ikaw, isip Dios isip Dios, og manluluwas ug manluluwas sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Salamat Ginoong Jesus Salamat Ginoong na Jesus. pinaagi kanimo. Pinaagi ka niyo. Ako luwas na, Ako luwas na. ako tagalangit na, Ako tagalangit na. ako anak na sa Dios, Ako anak din sa Diyos. ug ang Dios ako nang amahan. Ug ang Diyos ako nang Sa pangalan Ginoong Jesus, sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Amen. Ako lang mag-pray. Father God in heaven, karon po Lord nga kabuntagon, nadungog po nimo ang mga anak nimo Lord nga kinasingkasing po aning duol, may pinobsanon ning duol, ni angkon gyud Lord nga wala jud mi mahimo kung wala ka. Lord, ako mapagampo silyuhi ang among kaluwasan, pinaagi Lord sa pagpaabot sa imong balangin espiritu. Sugod ka naman lawa Lord, tabangi mi nga padayon mi makabaton ng heart Ginoo para sa imuha. Kasing-kasing nga mahigugmaon nimo Lord ug sa imuhang pulong yun Lord. Tudloy mi Ginoo nga sa matag desisyon namong pagabuhaton, pilion namo Lord ang unsay makapalipay sa imong kasing-kasing. Ako mapagampo Lord sa mga anak po nimo nga nadiri karon, tabangi sad mi Lord nga bisan mag-agimi og opresyon, persecution, problems, sufferings, even yung mga hulga o mga peligro aning kinabuhi. Ako mapagampo Lord nga amo mapagtuo ay padayon gyapon lig-on diha sa imo. Akong prayer Lord nga forgive us sa mga panahon nga napaling-paling mi sa mong pagsalig diha nimo. Pasaylo ami Lord kung wala ka na mo sa ligi Ginoo sa kinasing-kasing. Ako mapagampo Lord nga sugod karong adlaw kaning mensahiya nga among nadawat Lord mahimo gyud ni namong matisok sa among kasing-kasing, mai-apply namo sa mga kinabuhi o God. And Lord, akong prayer Lord sa imong mga anak, padayon nimo ibubo ang imong panalangin, pabor, grasya, paghigugma, kaluoy Lord sa among matag sa kinabuhi. Lord, sa matag buhat sa mga kamot, sa trabaho, sa eskwela Ginoo, puhon, sa magmusulod sa next school year, even yung mga nag-business, I pray, i-bless mo po ang buhat sa mga kamot. Asa mami mo adto Lord, imo aming panalangin sa mga taong makauban namo. And ako pong prayer Lord sa among pamilya, nga dili lang po kami ang makadawat ani nga kamatuoran Lord, kundi amo po ning ma-share ngadto sa uban. Tuguti Lord nga ang batag usa nga nadiri karon, padayon minimo ampingan Ginoo, padayon minimo tultulan sa saktong dalan, and padayon nimo bugkuson ang mga pamilya namo sa imong paghigugma, nga nay pagsinabtanay, nay panagpasaylo ay good Lord. O ang matagusa o God ay mag-alagaray Father God sa sulod sa pamilya. Ako mapagampo Lord nga ang imog yung purpose and will sa among life mo may tabog o God. And Lord, among prayer Lord nga kami po ay magmapadayunon diya sa imo Lord, na despite sa unsa mga atake sa kaaway, dili mi madala, dili mi madani, kundi Lord, mas the more pa mi mulaom sa among relasyon, sa among pagkaila diya sa imo. Lord, ikaw ang among giisa,
Ituboy ka na mo, Lord, sa mong kinabuhi. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Before tamuin, my son, awito na to ang song. Nag-prepare po. Hallelujah. Basta ikaw, Lord. Sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong di kinahanglan, Na ikaw ang among Diyos. Pagkanindot, pagkanindot ka mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Tanang ikinahanglan mo, anak kanino. Kanindot ka mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Walay kahadlok mo, kabanatan. Bisan walang tuko ang problema. Basta ikaw, basta ikaw. Basta ikaw. Basta ikaw, Ginoo. Once again, ikaw ang akong gisaligan. Ikaw ang akong gisaligan. Yes, Lord, sa tanan. sa tanan akong Kasuliran, ikaw nagatabang. Yes, Lord. Ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw ang akong Diyos. Pagkanindot ka mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Tanang ikinahanglan ko, anak kanino. Pagkanindot, Kanindot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Walay kahadlok mo, kabanatan. Bisan walang tumo ang problema. Basta ikaw.
sa pagsimba. Minsan pa mga igsoon, magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo. Yes, Lord, kanunay ka namang pasalamatan. Noong Yesu Kristo, pagkamaayo mo. Ani kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga, pasilukan. Dili yun kabayran ang kayo sa itong Ginoo. Dili yun kabayran ang kaayo mo. Amen. Dili kahitugnan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos, labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga, pasalamatan. Luwata ang among mga pagdaig. Yes, Lord, dawata. Ngon sa mahumot na insenso. Sakay na ba diha sa imong trono? Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka. Dawata, dawata ang among mga pagdaig. Ngon sa mahumot na insenso. Sakay na ba diha sa imong trono? Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord, sa imong kayo. Pwede na makapanglingkod mga igsoon. Ang tanan nga nagsalig sa Dios, mupakpak sa atong buhi nga Dios igsoon. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan, so nanata sa exciting part. Exciting ba ni para sa inyo, ha? Isa sa exciting part di ay, no? Kay pulong gihapon ni sa Ginoo mga igsoon. So karon nga kabuntagon na nata sa portion sa tong tithes and offering. So gamay lang nga pahinumdom ug sa mga wala pa nakabalo or nasayod kung unsa ning tithes and offering. Atong hisgutan mga igsoon. So nganong importante man nga atong iuli atong ikapulo og mga halad. Tungod mga igsoon, unang-una nga rason tungod kay sa sugo ni sa Ginoo sa atoa. Kay ningon diri sa Deuteronomy chapter 14 verse 22, be sure to set aside a tenth of all your fields produce each year. So inay mo tapad sugo ni sa Dios. No? Muna nga, ningon ang Ginoo nga maglain daw tag ikapulo sa tanan na tong na-produce. Pwede ni sa atong mga sweldo, sa atong allowance, sa imong gikita sa negosyo, ug uban pa nimong nadawat mga igsoon. No, ang pag-uli is dili lang ni siya mugna ni pastor. Dili lang ni siya mugna ni Brother Eddie. In fact, mga igsoon, gusto lang ako i-share sa inyo nga kami galin mismo ni pastor, dili mi pwede mo gunit anang kwarta sa simbahan. Hindi mag-ihap sila, dili gud mi pwede nga naami sulod sa room. So muna nga tungod kay it is a protection igsoon. And isa pa mo na gitawag nga ang Ginoo gyud ang nagmugna ani. Ani kaduha nga rason nga nung importante atong pag-uli sa tong tithes and offering tungod kay dinhi gipakita nimo nga mas gihigugma nimo ang Ginoo kaysa sa imong kwarta. No? Mas gihigugma nimo ang Ginoo kaysa sa imong kwarta mo nang muuli ka karon. And ay katulong nga rason tungod kay ang pag-uli sa ikapulo mga igsoon nagpakita nga nagsalig ka sa Ginoo. Nga bisan mauna lang ni imong kwarta imo pag yung ihatag sa Ginoo nagpakita na nga ang Dios imong gisaligan nga siya ang mo-provide sa tanan nimong panginahanglanon. Munaan ang ikaupat nga rason igsoon nganong importante nga mag-uli ta tungod kay ang pag-uli is also support the church. Lingi mo sa inyong palibot igsoon. Bunga na sa inyong pagkamanggihatagon sa Ginoo. No? So muna nga mga igsoon ningon ang Ginoo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8.
Timani nga ang nagpugas og jutay, mag-ani og jutay, apan ang nagpugas og daghan, mag-ani og daghan. Busa kinahanglan nga maghatag, ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili daw magsubo. O maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Og sa Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nga na kaninyo, aron kahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan. Og makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang mayong buhat. So ningon ang Ginoo sa diyang muhatag ta magmalipayon. So lingi adi mong tapad kung malipayon ba na? Ha? Oy, malipayon. So tungod kay malipayon imong tapad, excited na siya og ang Ginoo mga igsoon nalipay tungod kay malipayon ka nga mohatag karon nga kabuntagon. Amen. So magampo ta igsoon, let's pray. Atong gunitan na itong mga pouches. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, daghan kaayong salamat Lord sa tanang mga panalangin, sa tanan Lord nga grasya, nga mong nabatunan sa matag adlaw-adlaw Ginoo. Lord, wala jud kay puas Lord nga nag-provide sa tanan namong panginhanglanon, Father God. Lord, sama sa imong gisaad, akong mga pag-ampo Ginoo, sa mga kasing-kasing, sa imong mga katawhan karon nga manggihatagon. Padayon mo Lord panalanginan tanan nilang negosyo, trabaho, ilahang pagskwela o God. Tanan Lord nga buhat silang mga kamot Ginoo. Ako mga pagampo Father God nga sama si mong gisaad nga ibubo nimo Lord ang madagayaon nga panalangin silang matag usa ka kinabuhi. And I pray Father God nga ani nga mong pag-uli sa among ikapulog mga halad imo gining gamiton Ginoo for the expansion of your kingdom O God. Lord, nakita nimo ang kasing-kasing sa mga katawhan karon nga malipayon nga naghatag. We believe Lord nga ikaw pud mismo nalipay ka sa among pagabuhaton karon. Busa Lord, dawata ang tanan dungog, himaya o pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen og amen. Praise the Lord. Nindot ta. Pwede na ta mohulog. Sige po, before ta magbulag-bulag at manguli, mapahinumdum na lang po. Every Sunday po, nagapanay na itong panimbahon. We have 2 services po, matag Domingo, 7:30 a.m., our first service, o 10 a.m. So, kanina po ang atong nasimbahan karon is the second service. So, kung naapod pa tayo mga mahas kinabuhi, pwede po nato sila imbitahon aning mga, bisan asa aning duha ka services. Or even those who are watching online, kung dool mo sa Tanggob City, Misamis Occidental, you can also join us no, physically. So, sunod nga announcement. Yun po. Karon nga week, napo tayo pinasahi nga pagabuhaton sa NOP nato. Imbis nga Friday, karon lang ni nga week, we'll do it Thursday po. Kaya natay buhaton manggod pagka Friday. So, Thursday po, 7 p.m. diri po sa church ang atong Night of Power. So, nga announcement. Next pag yun. Life development training, magpadayon unya. So kita-kits po sa tanang mga students sa post-encounter. Please bring your devotionals. And also sa mga nasa School of Ministry 3, no, para sa ato para po sa ato ang life development training. Sunod nga announcement. Every first Saturday of the month, padayon po ang atong morning prayer.
this coming June po for Saturday, 4:30 a.m. So we'd like to invite you, amo mong imbita to join us ani po nga morning prayer. Next announcement, padayon din po atong mga life group. We are blessed no nga sa church po natay bagong life group na open. Answered prayer po ni kay diri gyud mismo sa atong lugar sa Tanggob. So salamat po sa kinabuhi nila Ate Chris, sa pamilya po nila nanay, nakaalagad po ta sa ilang lugar and almost 30 po ang ilaha dito nga attendance, no? So, grabe, murag simba. So, nalipay ta kay nga naman naatay kahigayunan ba nga maipaabot na po ang pulong sa Ginoo sa laing dapit. So, kaya naman po sa tanang nadiri karon, ato lang yung padayon suportaran ni nga ministeryo kay usag yun ni nga makatabang para matuman ang Great Commission sa Ginoo to go and make disciples. So, diha nato sila inviton sa life group. O kung ikaw naman, gusto nimo nga maging host pud kag life group, ayaw lang po kaulaw, ingna lang po mi kay we will be happy to serve you, no? Nga, at least, dagana po ang mga opportunity nga maiwali ang pulong sa Ginoo. So, sunod nga announcement, tama ba? So, I guess, wala na, manindog ta maigsoon, o atong iuli at tanan dungog may pasalamat sa atong buhi nga Dios. Sige, itong ipataas sikson atong mga kamot. Himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang ikaw puno sa gugma nga walay katapusan o Diyos awiton ko ang gugma mo dungog og himaya himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang ikaw puno sa gugma nga walay katapusan o Diyos awiton ko ang gugma mo Ginoong Diyos sa tanan takos kang day kunog simbahon og halaran ang tanan kong gugma hinatugyan ko kanimo kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang minsan pa mga igsoon noong Diyos mahigugmaon sa tanan. Yes, Lord, salamat sa imong gugma. Kangday ko simbahon og halaran. Ang tanan kong gugma, hinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang Sige, let's pray. Yes, hallelujah, Lord God. Salamat sa kabuton ng mga Lord God, and I pray, Lord God, sa malapuson nga mong simba, Lord God, and I pray, Lord God, salamat po sa victorious karon, Lord God. And I pray, Lord God, sa nagsanya simpulong, Lord God, kanon mo siyang i-bless, tagay siya gusog, gadasig, Lord God, signs, wonders, and miracles, da kanimo, Lord God, na imposible da kanimo, Lord God. And I pray, Lord God, na kami na maminaw, I pray, Lord God, na I hope, Lord God, na masunod sa mong kasing-kasing, una-una, Lord God, o I pray, Lord God, na di na mo ito ilabaybay, kung dili ang mo itong kinabuhi. And even pa man sa pagpanguli, Lord God, I pray, Lord God, na ikaw mo hatod na mong safety, Lord God, and sounds. And I pray, Lord God, na wisama diya kanimo pamayo, Lord God. And pamaka sa Luke 1:7, for with God, nothing shall be impossible. Impossible diya kanimo, kay ikaw lamang gamahan sa tan. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone. See you on